obviously ginagawa nilang pantakip or cover story ang impeachment para kumbaga pagtakpan ng kanilang mga kapalpakan ng gobyerno gaya ng pagkontrol na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng kuryente, gasolina, pagbibigay ng maayos na trabaho sa tao at yung mataas na sweldo, which is really hurting every Filipino ngayon. Kahit sino kausapin mo, negosyante, ordinaryong tao, talagang naghahanap ng pera. Tukan po nila yung ekonomiya, yung pangangailangan ng tao. Wala ho tayong pakialam dun sa politika nila. Darating yan, yung impeachment na yan, maghunos dili muna sila. Ginoong Greco, parang mas ano bang nakikita niyong tinututukan ngayon ng atin pong Kongreso, both houses? Ito bang mas malaking pera na involved or itong impeachment? Kasi kung sila ang tatanungin mo, meron naman daw silang ginagawa sa paglaban sa korupsyon. Pwede daw nilang isabay. Pero sa inyo pong pagmamasid sa kasalukuyan po, nakakalimutan na ba nila ang issue na mas malaki at mas may malaking say ang taong bayan, ang pera ng taong bayan, lalo na sa issue ng korupsyon? Yeah, totoo po yan, Admar, no? Nakakainis dahil, you know, obviously ginagawa nilang pantakip or cover story ang impeachment para kumbaga pagtakpan ng kanilang mga kapalpakan ng gobyerno gaya ng pagkontrol na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng kuryente, gasolina, pagbibigay ng maayos na trabaho sa tao at yung mataas na sweldo, which is really hurting every Filipino ngayon. Kahit sino kausapin mo, negosyante, ordinaryong tao, talagang naghahanap ng pera. And it shows, ang inflation natin, 7.2, record high. Ang taas ng gasolina, tumaas na naman ng gas. Ang daming mga negosyo ang nagreklamo. Ang sabi ng bangko ngayon, ang daming nangungutang. Tapos walang pera ang tao. And ito po talagang urgent and immediate need ng mga Pilipino ngayon dahil nga sa gera. Of course, alam natin na malaki ang epekto ng gera dahil tumaas ang langis. Kaya nga lalo sila kailangan magtrabaho to give aid sa masolusyonan ang problema ng tao. Subsidies, programs na matagal na nila dapat ginawa, gaya ng food security, na hindi pa nila nagagawa up to now. So ngayon naghahabol tayo. Pero nakatutok ang Kongreso sa impeachment. So, yun po nakakaano ron, yun po nakakadismaya sa ginagawa nila ngayon dahil yung political lang yung impeachment nila na yan eh. Tapos pag hinimay-himay mo pa, kunyari accountability, pero nakatutok laman sa isang tao lang, si VP Sara. Tapos yung mga nag-iimbestiga, hindi naman talaga tunay na mga investigador, pero mga political na kaaway ni VP Sara. So, how can you expect a fair investigation when ang nag-iimbestiga sa'yo yung mga political rival? Sapat sana ibinigay nila ang tunay na investigasyon sa mga impartial investigators. Number two, ang mga witnesses na inilalabas sila, questionable character, at saka yung mga sinasabi, wala rin katotohanan. At ang mga ebidensyang nilalabas nila are all fabricated. Kumuha ka ng Senator Trillanes na naglabas ng ebidensya na gawa-gawa at imbento. Tapos ginamit mong AMLAC na tiga-confirm ng mga gawa-gawang records ni Senator Trillanes. Paano mo paniniwalaan yung hawak ni Trillanes? Samantalang, sino ba siya para kumawak ng AMLAC record o ng bank record? Dito sa Pilipinas, mahigpit na pinoprotektahan ng bank secrecy law ang bank account ng lahat ng may bank account. Tanging yung account holder lang ang pwedeng kumuha ng kopya niyan or AMLAC pagka meron silang court authority. Si Trillanes is neither. So ano man yung hawak niya, definitely gawa-gawa niya lang yun. Hindi niya pwedeng panghawakan. And yet, yun ang hawak, yun ang dala-dala nilang ebidensya.
Tapos allegedly itong AMLAC nag-submit ng report na unsigned. Dahil hindi naman talaga sila pwedeng mag-reveal ng mga bank records on public unless meron nga pong or mag-source out unless meron nga pong court order kaso. In this case, wala pa po eh. So, on top of that, yun na nga ang problema ng Pilipino, yung ekonomiya, tapos ang inaatupag naman ng Kongreso, politika. So, yun po nakakadismaya. How do you solve all this? Ang taas-taas ng presyo ng bilihin, ang parang 30% ang tinaas ng kuryente, ang mga tao talagang nagrereklamo sa pera. So sana yun ang tutukan nila at yun ang ating panawagan sa ating Pangulo at sa Kongreso. Tutukan po nila yung ekonomiya, yung pangangailangan ng tao. Wala ho tayong pakialam dun sa politika nila. Darating yan, yung impeachment na yan, maghunos dili muna sila. I mean, I am for accountability. That's why I explained kanina. Okay ako sa accountability, pero dapat accountability talaga ng lahat. Bakit ngayon, pinalalabas nila ang bank account ni VP Sara at saka nung kanyang asawa? Okay yun, mabuti yun. Pero yaman na rin lang na yan ang direksyon nila, di magbukas na rin sila ng kanilang mga bank accounts at ilabas na rin lang kanilang mga salin para masuri ng publiko so that makita ng publiko kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo dahil pati sila naman ang laki-laki ng mga flood control issues against them and corruption issues against them. So para makita kung sino talaga nagpayaman o mayroong mga tinatagong yaman, kung hinahamon nila na talagang accountability ni VP Sara, dapat accountability na ng lahat para masabi at makita ng Pilipino na ito talaga katarungan tsaka may hustisya, hindi yung selective justice and perversion of justice. Opo.